So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge. Lang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, bracket B na tayo. Di nyo lang ma-distinguish kung ano yung bracket B dyan, pero nasa bracket B na tayo guys. Naive versus Joe Gray. Kagabi na panood na natin yung, or na-review na rin natin yung Lord Manuel versus Evin Sain. So putang ina, sobrang gandang laban nun. Sobrang dikit para sa akin nun eh. Sobrang dikit ng battle. Kaso nga lang sa by my own preferences, nakuha talaga ni Lord Manuel yung rounds 1 and 2 sa battle na yon. Then ayun, yung second battle naman sa bracket B, which is yung Kaz, no, hindi natin na-review yun kasi walang battle na nangyari doon. So ang mangyayari, ang match up sa semifinals is Lord Manuel tsaka Kaz. Ayun na, kompleto na agad yung cast natin doon. Cast. Ngayon, bracket B na tayo. Naive versus Joe Gray tsaka Arzone Razik. No, si Razik naman hindi natin na-review yung cardo kasi wala rin yon. No, wala rin sa channel, wala rin sa YouTube, no. So, ang match up sa quarterfinals is Arzone Razik. Kung matatandaan nyo, sinabihan ko si Arzone na siya yung pinaka malakas na na-review ko sa round 1 ng tournament, no. So far looking forward ako kay Arzone sa magiging battle niya kay Razik, no. So ayun, pero bago tayo papunta doon, Naive versus Joe Gray muna. Sa Joe Gray hindi rin natin na-review yung battle niya against Atticus, no. So ito yung first time na ma-review ko si Joe Gray. Si Naive, grabe yung pinakita niya against Books, no. Yung laro niya doon sa pangalan ni Books doon sa first round ng tournament na to. So let's see kung madadala niya yung ganong energy sa round 2 ng tournament. So Naive versus Joe Gray quarterfinals. So natin patagalin. Let's go. Joe Gray! Pinili na mauna! Unang bar para kay Joe Gray! One tournament! Let's go! Yo, freestyle muna. Kabado na tong gago, halatado. Tinan mo pawis mula ulo hanggang wet packs. Di na ako magugulat kung makalimot yan. Tinan nyo, nakalimutan nga magmedyas. Yo. FRBL game? Game! Shit. FRBL game? Game. Wait. Ano to? Choke to agad? Or fake choke to? Or what? Shit. Yo, game ulit. Sorry. Yo, FRBL game! Kung akala mong mahina yung kalaban mo, Tang ina mo, nag-choke agad sa first round tapos umpisa pa. Right after ng freestyle niya, nag-choke siya. Sayang. diyan ka nagkakamali. Porket friendly, mabait, tapos palangiti. Ganyan talaga. Calm before the storm. Tapos biglang calamity. Ngayon mambubugbog muna ako ng in-check bago mag-champion. Ako yung Karate Kid. Ayos ng pusi nyo para lang mag-racket ng galing pa ng Beijing. Dadakdakan ko lang naman tong nakaharang para mahawakan ko yung ring. Sa center of position pero di ka center of attention. Alam niyo na kung saan to dadating? Total pusi naman tong center nyong in-check. Pwede ka na ang umayaw-ming. Oo, yaw-ming. Wala akong pake kung mas matangkad ka, pre. Nakita mo ba huling tinalo ko? Di ba parang kapre? Kaya hanggang dyan ka na lang at di na pwede pang umabante. Tandaan mo, taga-Angono ako. Pinagbebestahan lang namin ng mga higante. One-dimensional ka pare. Basta ko na style mo sa battle. Seryosong-seryoso sa mukha tapos may corny jokes after. Overall, hindi ka flexible na battle rapper kahit mahilig pa sa stretch lines tong in-check. Chinese garter. Okay. Kasi ano bang maganda niyang linya? Wala namang quotables na tumatak. Dapat sa'yo, i-quotes. Kutungan on the spot. Kasi battle ka ng battle, wala ka namang iniiwang matindi. Ang kulit mo din, kaya di pinapansin para kang guni-guni. Unlike me, pag nag-bars may sense, di lang puro lawak. Pag ikaw puro reference, na gets lang ng mga bata. Ba't ba nasali to sa one-up yung slot sayang kagad para na akong may third eye sa mga nakikitang hindi dapat? Kasi yung rounds niya, di pinag-isipan yung next mo. Huwag mo nang spit yung bibig mo. Dapat nang izip yan kasi pabagsak lang mga linya neto eh. Para bang zipline. Pag lines ko umistraight sa'yo, pare you slip tight. Immortal kalaban mo kaya walang bawi sa next life. Di makata, pato sa tapatan, walang bias, ito ay mismatch. Domestic violence dito sa safe house, be quiet and just hush.
At di ko need ng multiple chances. Kita nyo naman, previous battles ko pa lang ay always 1-off-1. Kahit style kong dala, basic lang. Rap battle 101. Kasi ang built different. Ako ay 1-off-1, kaya malabong may manalo sa akin 1-on-1. At last, ba't ba kasi eto yung kalaban? Na fake booking ako. Kala ko pa naman yung books, book-booking lang tong pinabubugbog nyo. Pero andito na to, kaya di bali na po kahit di ka libro. Ganun din naman basahan turing sa'yo. Time. Okay. Dahil dun sa choke niya sa umpisa ng round 1, malaking hatak yon, no? Kita nyo after ng freestyle niya, pasok yung freestyle niya, pero right after that, ang tagal niyang pasukin or ang tagal niyang mapasok yung writtens niya. And then after nung naalala na niya yung writtens niya, nagtuloy-tuloy naman until the end. Pero para sa akin hindi yun enough para matapalan yung yung nagawa niyang choke dun sa umpisa ng round 1. And may mga suntok naman, pero hindi ko siya masasabing solid na haymaker no, kasi medyo kulang sa diin, kulang sa punto. So I think beatable yung round 2 ni Joe Gray. So let's see si Nayib. Ang banat, Naib! Yo, game! Yo! Tangina, nag-freestyle pa. Pare Yusak. Ganyan talaga pag probinsyano. Di alam yung foot socks. Tangina. Huling laban ko at pagkapanalo, emosyon ay halo-halo. Mas lalo akong ginanahan, pakita aking pagiging sundalo. Parehas tayong may panalo. Parehas rin tayo nadayo. Kaso lang naitapad ka sa tulad kong MCs, timador, kaya bibigyan kita ng talo. Representing ang ono. Naku po, Diyos mio. Sinubukan niya daw bumatal rap, kaya nakarating siya dito. Tineto kakayanin na aking bigat. Niwala pa nga tong kilo. Nakuha ko pa rin kayong suklian kahit binibigyan nyo puro Rizal na tigpipiso. Kung labanan siguro hairstyle, doon lang ako malulugi dyan. Tignan nyo naman, mukhang pinsan niya yung kumanta ng Gucci Gang. Sino ginagaya mo? Lil Pump? Lil Wayne? Lil San? Kasama mo pa babae mo? Baka ikamatay mo yan, kaya wag mo akong malilil dyan. Pero yung girlfriend mo, di ako maikipagkiskisan sa kanya para lang magkaroon ng... Ikamatay mo yan, Lil Jan, no? So reference na si Lil Jan, rest in peace, parang Lil Jan. Kasama mo pa babae mo? Baka ikamatay mo yan, kaya wag mo akong malilil dyan. Pero yung girlfriend mo, di ako maikipagkiskisan sa kanya para lang magkaroon ng apoy na parang caveman. Tipong kakantutin, bibiyakin, tapos na ako dyan, ang lame niyan. Alagyan yung girlfriend ko ng pacemaker, yan ang aking game plan. Kaya subukan mong itama yung babae, malilintikan ka, Joe, ako si Grayman. Pero wait lang, confused pa rin ako sa name niyan. Rayan, paano magkakakulay yung laban kung si Joe Gray lang? Ayos. Oh, Gray! Tila black and white na TV updated tapos yung signal mahina. Tipong kailangan mo pang hampasin sa likod para lang maganda yung ipakita. Ako na bahala magpaganda, pero matutunggayan nyo kaagad, the end. Na-experience ko yun, yung hampasin muna para magkaroon ng maganda na So, sa mga ganun TV kasi yung mga, alam sabihin natin buntis yung likod, no? Kulit na kapag nasira yung picture tube nun, kailangan mo hampasin sa likod yan para gumana ulit. So naranasan ko yun, naranasan namin yun, halos lahat ng gano'n namin TV, nasira yung picture tube, tapos kailangan mong hampasin sa likod para gumana. Ilang! Oh, great! Tila black and white na TV updated tapos yung signal mahina. Tipong kailangan mo pang hampasin sa likod para lang maganda yung ipakita. Ako na bahala magpaganda, pero matutunggayan nyo kaagad, the end. Malinaw nyong makikita kung paano ko tulagyan ng cable sa lieg. Hampas lang ba? Di lang yan, bibigyan pa kita na siko pang konyat. Magiging matunog pagbalik ko sa buto nito para naging chiropractor si Opa. May tatlo ka ng panalo, di ba? Ang angas naman. Pag may inuman sa kanila hanggang madaling araw, topic nga yan. Kaso nakalaban si Nayib, di matik bibigyan. Huwag ka mag-alala sa lamay mo, ako nung bahala sa 3-1. Malambot ang bara mo parang clay.
Yung punchlines delay. Yung flow mo pang shit. Nagmistulan kang bidet. Outplayed ka sa aking play. Wala Jogre, na. this is not your day. Patitikimin ko to ng hardcore in different ways na parang 50 Shades of Grey. Ngayon ka lang makakaranas ng labang bardagulan. Delikado na kalaban, di ka yata napayuan. Magbabasag pa ako ng pinggan, panggilit sa iyong leeg para sila ay matauhan. Na paano mo ako makakain kung wala ka ng lalamunan? Tangina mo. Yo, muti ko pang Lakas. Double meaning yung lalamunan, ha. Lalamunan na dito sa leeg, tapos lalamunan na plato. No, ang galing nun. Napaka-creative ni Nayib, men. Kanina nag-aantay ako ng nag-aantay ako ng mga kako 2 to 3 haymakers eh. Sabi ko 2 to 3 haymakers, ibibigay ko to ng 9 points, sabi ko sa isip ko. Pero dumating yun, no? Dumating yung mga haymakers na hinahanap ko at lumagpas pa siya sa 3. So grabe yun. Lalo na yung second half ng round 1 ni Nayib. Tuloy-tuloy, sunod-sunod yung mga haymakers. Kaya deserve ni Nayib yung 10 points dito. Si Joe Gray, kinulang. Medyo kinulang tayo sa performance, Joe Gray. Especially yung choke, sobrang hinatak niya yung performance mo. Although nakabawi ka, na-spit mo ng tuloy-tuloy right after ng choke mo. Para sa akin, hindi yun enough para matabunan yung choke na nangyari sa round 1. Then, ayun, yun lang yung masabi ko sa Joe Gray. Nayib, punong-puno ng haymakers, punong-puno ng mga punches, punong-puno ng mga effective lines. Yung rebat, okay yon. Content, okay yon. Performance, okay yun. Sobrang linis, no? So, wala nang ibang questions. Nayib yung round 1, 10-7. Round 2. Kain kung wala ka ng lalamunan. Yo, muti ko pang idamay si Jen Morales. Kasi binanggit niya yung girlfriend ko. Okay lang naman, malinis ka pala bumate. Kaya, good siyan pare ko. Yo. Yo. At sabi ko na, babanggitin niya yung gray. Nakita ko na yan. Binabanggit lang naman talaga yung gray area kapag yung subject di mo naiintindihan. Yo. Yo, round 2 game. Okay, meron siyang pre-med doon, no? Parang na-predict niya na possible na i-angulo yung gray. So, meron siyang pang-rebat talaga doon. In-check beho! Sa Chowking pa ata, huling check-in neto. Sobrang kuripot sa pang-mot-mot, kaya pumwesto sa resto. Dinner nila, tang-ina. Chow pan at zesto, pero wag ka, ducks daw yan. 2 inch yung tite, 8 inches yung betlog. Kaya pag nagsisex sila, yung jowa niya nagtatampo na. Gusto niya nang itapon yan, kasi yung edits daw ni Beno, gatampon lang. Pare, that's for real. No fucking lies, kahit Yo, pare, that's for real. No fucking lies, kahit ipa-free taste, walang titikim kasi nga sample size. Yo, tas tangina, ganyan pa yung mukha. Di malabong maki-MJS soon, promise, makikita mo kagad sa latest news. Mas trending pa sa beach na nagsisend ng nudes, tapos yung headlines, Mongoloid, nagrarap pa din kahit may kapansanan, tangina, million views! Oo, Mongoloid! Alam kong ikaw yung bumatel kalaban ng pipe. Tapos ito na yung last dance mo. At ako si MJ na di kailangan ng pipen. Special check tong si Gago pero di naman tong gifted. Hamantalang pag ako na ang kalaban mo parang bigay lang kasi yung pagkapanalo ay given. Pero wait, ano ba mas malala? Yung may kapansanan talaga o parang may kapansanan yung muka? Yo, ano ba mas malala? Yung may kapansanan talaga o parang may kapansanan yung muka? Yung tipong may sumpa na sinusumpong bigla. Sa lahat ng kamalasang mararanasan, ayoko ma-experience yung kanya kasi kung ganyan yung blessing mong mare-receive, hindi mo matatanggap. Oh. Dagdag mo pa yung hairline niyang pang sinusumpong bigla. Sa lahat ng kamalasang mararanasan, ayoko ma-experience yung kanya kasi kung ganyan yung blessing mong mare-receive, hindi mo matatanggap. Oh. Dagdag mo pa yung hairline niyang pang vegeta. Okay. Parang online seller sa meetup, halfway lang. Kumbaga sa basketball, traveling, nag-step back pa. Mas maaga pa siyang napanot kaysa sa stepdad niya. Kaya, bawal ka sa Tres Diablos kahit ganyan hairline mo. Benok na ko! Huwag kang makulit! Meron na silang Bertong panot! Pero okay lang. Kasi kung sila Rhea at Jangjang yung Tres Diablos, si Atticus tsaka si Benok, double blowjob. O shots fired kahit di sadya pag pinutok ko yung tuglak sabay to sa beat ko na bumba pag nagpaputok ng mga utak habang sa shots mo napapasmay lang ako kasi parang shots lang ng Kodak. At speaking of Kodak, may potential ka sana Benok, di kita basta sinisales talk. Ang kaso hindi sa battle ina-apply yung more actions and less talk kaya ang engot nitong same vibes ni Lennox ang potential parang film bago magamit dine-develop.
Kaya pagkalaban mo ni si Joe Gray, dapat ready ka. Kasi para akong maestrong nakatutok sa pupil, pati sa retina. Unfiltered mga shots ko. Wala tong retrika, finarm ko siya to buff me up, tol na retrika. Okay. Mas malakas tong di na ako magko-quotes ng mga lines. Siguro overall performance na lang ni Joe Gray dun sa round 2. Para sa akin, mas malaman tong round 2 ni Joe Gray, mas maraming mga punches. Mas maraming tumama kay Nayib. So far ito yung strongest round ni Joe Gray. Sana ma-maintain niya yung ganitong power, ganitong energy sa round 3, no? So medyo nakulangan pa rin ako sa mga haymakers at sa mga punches, pero mas malakas to. Di hamak na mas malakas yung round 2 ni Joe Gray, mas malaman, mas effective yung mga lines. May mga pasundot-sundot na suntok na pumapasok, no? So effective yung round 2 ni Joe Gray. Medyo nakulangan lang pa din ako sa mga haymakers na sabihin nating solid na haymakers talaga, no? So yun, maganda yung performance sa Joe Gray, pero beatable pa rin tong round na to para sa akin. Kung mauulit ni Nayib yung performance niya sa round 1, makukuha pa rin ni Nayib to. Pero syempre, respect kay Joe Gray. Then pakinggan muna natin yung round 2 ni Nayib. Yo! Mga nakalaban niya na MC, ibang klase yung level. Incognitong di preparado, tapos JR long na nag-trip lang sa battle. Dapat dun pa lang alam nyo na, sino sa aming much better? Nakaisa ka doon sa JR long, yung JR ko may weather. Estudyante ka ng battle rap? Late ka na sa pasukan. Pagkatapos ko sa books, estudyante naman, lang nyo naman graduate na ako dyan. Ni-review na kita ng maigi. Matagal na kitang aral. Bored na ako sa mga binibigyan nyo na exam. Lang nyo naman tinitake ko na to as masteral. Kaya wag mo masabi-sabi sa akin na language mo yung rap. Kasi palpak ka sa paghatid ng mensahe. Ni hindi mo nga magamit na maayos sarili nating lengguwahe. Paano ko nasabi? Ganto kanyang sinabi. Nagbaliktaran siya kay JR Long. Sabi niya, kaya tago mo na yung ugat ng iyong angas, kasi ang sanga, sasamain ka sa akin. Diyos ko po, patawarin. Binabagyo na tayo lahat, Joe Gray, yung sanga gusto mo pang sirain. Anong kinalaman ng sanga kung sasamain siya sa'yo? Joe Gray naman, ang sanga-sanga mo. Kung ganyan lang, di sana hindi na kita sinipot. Baka ibig mo sabihin, bunga, no ba naman to? Di pa hinog? Ano yun? Para maitawid mo lang yung linya, okay lang kahit kalabasan ay lame? Ang gusto ko lang ipabatid, yun lang kaya mong ihatid, linyang pantawid, parang pedestrian lane. Tang inis. Pas doon sa Ganto yung sinasabi ko. Yung mga ganitong linya, yun yung hinahanap ko kay Joe Gray kanina, pero hindi yun dumating. Rounds 1 and 2, inantay ko yun, pero yun. Ito yung inaantay kong linya, yung mga solid na haymaker, no? Malakas yun. Linyang pantawid, pedestrian lane, bago para sa akin yun. Linyang pantawid, parang pedestrian lane? Pas doon sa napili mong lakaran, sa akin di kaligtas. Ako pa rin yung mangingibawo sa atin o ganyan kapag gumamit ng overpass. Kaya sa mga di mapalagay, likas sa biyahe ko sumakay. Pwede kayo sa akin sumabay. Ito'y saglit lang na paglakbay. Medyo traffic lang sa dadaanan ha. Kaya pasensya sa pag-antay. Kinailangan ko lang tong idaan sa EDSA para malaman niyang pagtawid na kamamatay. Tangin na bumiyahe sa EDSA na traffic. Sorry sa hassle. Kita niyo naman kung paano kayo nakapasakay sa akin victory liner. Pati pag mumulti, dinadawit. Keso magaling daw siya pero stupido. Ginagawa na lang yung dapat automatic. Yung sinasabi pa sa publiko. Kahit sa paggawa ng awit, sa akin lugi to. Alam niyo kung bakit stilo niya'y huli ko. Parang itinapat niyo si Gambit sa naglalaro ng Yu-Gi-Oh! Gusto mo na multi-jo? Pestikman mo yung ulti ko. Ultimo sa pag-uwi mo, humultuin ka na multi ko. Pugot ang ulo mo na parang hipon. Ubus lahat ng para mong inipon. Sinamahan ko pa ng dedication. Tong piece of cake parang red ribbon. Ito ang aking mission. Mag-dominate sa competition. Minalas ka lang dahil nakalaban mo yung Nayib na latest edition. Yo, magkabattle lang tayo pare. Ang lakas, putang inis. Wala.
tangina nun, ang lakas ng mga binira ni Naive. Di ko ina-expect na ito guys si Naive, nag-expect na ako sa kanya right after nung laban niya kay Books. So nag-expect na ako ng madadala niya yung ganong energy no, sa laban niya ni Books. Pero hindi ko ina-expect na mag-exceed yung expectation ko sa kanya. No, ang lakas, tol. Ang lakas, lalo niya yung performance. Yung overall performance, yung references, yung mga setup. Sa setup po tayo ng ganda. Yung jokes niya, no? Although may konting jokes, no? Pasok pa rin hindi pilit yung jokes punches, haymakers na solid. Hindi ko na i-mention guys lahat, pero nagustuhan ko yung Naive sa round 2. And para sa akin yung 1 and 2 niya, same power, same energy, same punches counts, same haymakers haymaker counts, no? So solid na performance 'yon. I think hindi ko na kailangang i-mention or mag-mention pa ng mga lines ni Naive, pero na understood talaga 'yon, no? Na ang sobrang layo ng performance ni Naive kay Joe Gray. So 'yun, sobrang effective ng lines ni Naive kay Joe Gray. Panaka-naka lang. May mga lines na effective, may mga lines na hindi, pero para sa akin mas lamang yung mga lines na hindi effective para kay Joe Gray against Naive. Si Naive naman by kabaligtaran, sobrrang daming effective lines against Joe Gray, and para sa akin solid yun. So yun, 10 pa rin to, bibigay ko to, pero yung Joe Gray sa round 2 bigyan ko ng 8 puntos. So 20-15, rounds 1 and 2 Naive. Ito ang aking mission, mag-dominate sa competition. Minalas ka lang dahil nakalaban mo yung Naive na latest edition. Yo, magka-battle lang tayo pare, pero hindi tayo magkaaway. Sa battle yung bars yung pinapalakas, hindi yung talsik ng laway. Yo, at tangina, pinapansin niya pa si JR Long, pati si Incognito na parang King Kong. Incognito, bugbugin mo nga to kasi di niya alam ibig sabihin ng palindromes. Tangina. Yo, game, round 3 game? Game! Retalk muna, hindi kasi neseryoso dito sa liga. Di mo ba napapansin? Kasi yung mga bars mo at standing, parehas walang sense. Tinapat ka na nga lang sa pambata na Jigsaw, ikaw pa na-hassle. Take note yung kalaban mo yung Jigsaw pero ikaw yung na-puzzled. Okay. Kasi sa lahat ng mga kalaban, Jigsaw, puzzled, no? So, si Jigsaw, alam ko, yun, battle MC yun dito. Tapos, alam niya naman siguro yung Jigsaw puzzle, no? So, yun atay may 1,000 pieces na puzzle. Not sure, pero parang ayun yun. tapat pa ako sa Naive, rapper na, thank you na lang yung TF, ginagawa pang 5 gigs, sakit pa sa tenga ng boses, parang speaker na nag-feedback, ganyang mag-rap, mga bading na nakrimpide. Oh, mongoloid na, naging bading pa. Tangina, baka bading pa lang yung chromosomes. Wait, magsusumbong yan sa LGBT, magdadial gamit homophone. Wait, bading, homophone, di mo yun alam, kasi wala kayong Google Chrome. Yo, Google Chrome. Yo, at bading talaga yan si Naive. Kasi nung bata siya, minolesya siya ng kanyang tito Tony, di ba? Akala mo kasi, dance step yung, he'll teach you how to doggy, napasabi na lang ako ng goddamn. Yung pala yung origin story, this bitch got ankle problems na parang Stephen Curry, oh. Ganyan ang battle rap, lahat ng nadaanan ko, body bag, ay napagkakamalang may murder habits. Tapos ihaharang nyo sa akin ganito, may gender crisis, fuck this, you can deny this, lil homie likes dicks, panay kalikot niya sa butas niya na parang locksmith, anal instrument niyang gamit, K-pop light sticks, this is my stage, walang magagawa tong circle niya, when I box him, bibigyan ko to ng straight, sabay hook, para sumasabit kahit walang involved na money, ganyan ako magbigay ng big check, parang logo ng Nike. And mind this, I put time and effort sa aking craftsmanship, kaya di mo ako matatalo with your crafted shit. Di ko na kailangan ng handicaps and cheats para lang masabihang lit. Battle rap siya, own this bitch. Di mo makikita sa akin yung panalo, you won't even catch a glimpse. At you won't even catch a glimpse. Kaya pag ako nang nagkakahon, inaabangan parang galing abroad. Habang yung rounds niya, parang tiyan ng batang ina, gustong i-abort. Kita nyo nang sa magandang paraan, I made him look like a joke. Kaya pagbanyaga na nagtangka sa Rizal, mi ultimo adios. Patay na tong si Benok, sigurado ng dedo kahit i-resuscitate nyo pa. Para siya talaga yung mga baon ko ngayon, no? Kinostomize ko pa. Walang kulang sa performance, yung sobra idodonate ko na. Di ko kasi na-underestimate yung kalaban, overkill na lang!
last, di ko ina-underestimate yung kalaban, parang gahaman na kontraktor. Habang walang lumanding sa mga palipad mo, traveling without passport. Next time, dig deeper para di ka ma-deport. Etong in-check, magche-check out na from Safe House Immigration. Time, in-check beo. Okay. Siguro para sa akin, yung may ano kasi, may choke kasi siya no? Nawala kasi siya ng konti, nawala siya ng bahagya dun sa parang umpisa, no? Sa first half ng round 3 niya. So, okay naman, para sa akin, okay naman, nakabawi naman si Joe Gray doon right after nun. Nagtuloy-tuloy yung performance. I think ito yung may pinakamaraming punches na round, no? Pero unahan ko na, hindi ko kayang ibigay ng 10 puntos to kay Joe Gray kasi still yung hinahanap kong mga punches hindi pa dumadating no? Or hindi na dumating, no? Unlike kay Naib na nag-expect ako na may ganitong linya, malakas na linya, dumadating, no? Hindi lang isa, hindi lang dalawa, parang 3-4 pa nga yata dumadating na ganon. So, ang ine-expect ko kay Joe Gray kasi is makapag-generate siya ng solid na haymaker sa round 3. Although, okay naman, yun nga yung pinakamarami na haymakers or sabi natin punches na sa round sa buong battle. Pero, nakukulangan pa rin ako. Medyo kulang pa rin, no? So, may isip lang ako. Yun lang yung yun lang pala yung masasabi ko sa round 3 ni Joe Gray. Yun yung, I think, yung round 2 and 3 ni Joe Gray parang same or even mas malakas pa ata yung round 3 ni Joe Gray kumpara sa round 2, ganon. Lumalaro lang sa ganon. Tie or mas malakas yung round 3 ni Joe Gray. So, yun lang naman. Pero may naisip lang ako. Si Joe Gray, feeling ko better na kalaban niya, no? Si Da Vinci. Si Da Vinci, parang pares sila ng style for me. Kung di nyo kilala si Da Vinci, lumaban na rin yun dito sa FRBL. Pero ngayon, bumabattle siya sa Motus. So, sana magkaroon ng Joe Gray versus Da Vinci soon, no? So, ayun lang. Naib. Naib, let's go! Putang inang yan, puro bading, bakla. Bad trip ka. Ganyan talaga sinasabi ng mga lalaki pag alam nila mas pogi sa kanila. Ano? Tayo na, round 3 na! Probinsyanong playboy na kumakatok kapag ayaw bumukas ng elevator. Ignoranteng mangmang. Sobrang lala niyan. Pumasok siya ng mall tapos tinemcheck yung ulo. Sabi ba naman wala daw siyang kasalanan? Hindi ka napabagay dito. Get the fuck out of this town. Joe Gray. Ano, tito mong malayo si Chris Brown? Utang ina nito, laban nito kay Incognito. Masyadong pabida. Kesyo wala daw experience sa babae. 2 rounds. Okay. Itatry ko ulit i-search yung Joe Gray versus Atticus, ha. So, kasi walang naging angulo against Joe Gray Atticus no? So, kailangan kong i-search ulit yun. Pero sa pagkaka-search ko kasi wala Pero tignan natin ulit. Baka namali lang ako. Dun umikot kanyang rima. Kung akala mong tatalab yan sa akin, nagkakamali ka. Ngayon panoorin nyo ako kung paano ipasok lahat ng tira parang star player sa liga. O di ba ganyan hilig mo? Maipag-asaran parang grade 1? Napag-iwanan na yung estilo, kasi nga paano late yan? Kung ganyan lagi baon mo, hindi ka naaabot next round. Dala mong pasabog tungkol sa kantutan, ano ka, miyembro ng sex bomb? Okay, pasabog, o, okay? paulit-ulit lang. Nakakaumay. Hindi bagay sa'yo, Joe Gray. Dapat sa'yo, Jopay. Ano ngayon sa pantitrip, sino sa atin mas malakas? Dala kong spaghetti, pataas, yung sa'yo, palabas. Okay. Ano, kaya mo ba lumaban laban? Pero sa akin ay wala kang bawi. Kung makapanglait, kala mo naman talaga siya ay magandang lahi. Gago ka mukha mo si Husky. Tignan nyo yung maigi. Ganyan mukha ni Husky kapag yung mukha nag-level 6. Tipong konyo na pumorma, tas di nahihiyang man chicks. Tawaging virgin yung kalaban, tas di pa nakakasibak. Yun yung way niya pang dis. Bukang bibig yung tira. Ganyan talaga pag bitch. Wala. Ganyan talaga pag bitch. Kaya huwag ka masyado mapanlait. Kasi marami din sa'yong pwedeng ipintas. Kung mag-deliver ka nga sa battle, para ka nasa sabayang pagbigkas. Kaya yung mga virgin dito sa liga, huwag mo masyado maliitin.
Kung paano ka makakasatisfy sa kama kung sa bara di ka marunong dumiin. Walang special sa'yo, gago. Kahit may gray ka pa sa name. Ang lamyabo bumanat, tapos mag-i-English ka with accent. Sino TL mo, si Vincent? Basta mga binibigyan niyo sa akin, masyadong boring. Alam kong QA ka, pero sige, bibigyan kita ng coaching. Repping shuttle, paglalaroan ko lang to sa battle rap. Ay, repping shuttle, kulang ka pa sa battle rap. Paglalaroan ko lang to sa laban, yung bagsak ay shuttlecock. Yung bagsak ay shuttle, paglalaroan ko lang to sa laban, yung bagsak ay shuttlecock. Saktong badminton yung topic, kasi I'm good at aiming the target. Kaya nga saglit lang umangat, bumagsak agad kasi ginamitan ko ng rocket. Rocket, Okay. shuttle, pang outer space yung vision. O ganyan ako mag-imbento, high budget, malailon. Binigyan nyo ako ng tae. Nakakawalang gana. Pero ito'y nakatadhana para magsilbi mo na karma. Pinag-isipan lahat ng bara. Hindi to basta-basta. All 3 rounds ay sinaulo. O ganyan ako magpakara. Tayo makiya para sa laban na yun! Okay, yung round 3 ni Nayib, feeling ko bumaba yung round 3. From round 1 to 2, binigyan ko ng 10 puntos yung Nayib, pero pagdating sa round 3 medyo nagkulang na. Hindi na ganoon ka effective. Nag-iba yung atake niya mas maganda yung atake niya sa rounds 1 and 2. So hindi niya na pagpatuloy or hindi niya na maintain or hindi naging consistent si Nayib from round 1 to 2, from round 1 and 2 to 3, no? So medyo nagkulang, kinapos. Pero ang ganda ng tapatan sa round 3, no? Ang ganda ng tapatan sa round 3. Perfect performance para kay Nayib. Malinis na performance. Kay Joe Gray naman may stumble, may choke konti, pero mas malakas or mas maraming punches yung Joe Gray sa round 3. Kay Nayib naman, andun yung jokes, andun yung mga bara, pero medyo nagkulang sa enerhiya, no? Nagkulang talaga. Yun talaga yung tingin ko, nagkulang. So ang kulit lang kasi lumakas si Joe Gray, humina si Nayib. Malinis sa performance ni Nayib, may stumble si Joe Gray. So parang parang may, alam mo yun, parang break even, parang ganun. So sa performance kasi pwede nating ibigay kay Nayib yun, pero sa mga punches kay Joe Gray yun eh. So parang ganun yung nagiging labanan, performance versus punches. Pero dahil nga battle rap to, syempre punches really matters, no? Sabi ko nga, nag-choke man si Joe Gray sa round 3, nabawi naman niya yun all the way sa round 3, no? And so ayun, siguro just to be fair, no, I can't decide sa round 3. So bibigyan ko ng pares na 8 puntos yung round 3. So tabla para sa akin yung round 3. Yun nga, na-explain ko na humina si Nayib sa round 3, lumakas si Joe Gray, malinis ang performance ni Nayib, may stumble si Joe Gray, so break even. So I can't decide. So itatabla ko na lang yun sa 8 points. So yun, 10, 10, 8, 28 points para kay Nayib, 23 naman kay Joe Gray kasi 7, 8, 8, tama, 23. So yun, lamang ng 5 points, no? 28 to 23 si Nayib dito. Rounds 1 and 2 Nayib na yun, malinaw. Round 3 tabla. Yo, okay! Salamat palagi Silk Loading. Ang boto ng Urado, 4-1! Uy! Para kay Nayib. Yeah! So shoutout nga pala 4-1. Pasig sa Shoutouts kay Maynard Fermin at JYJ Shadow Music. Thank you ulit sa Safe House Clothing. Bawi tayo. Congrats kay Nayib. Sup, Tonsi, shoutout sa Massive Rap Battle League. Binoto ko si Joe. Ako lang kaisa-isa ang bumoto kay Joe Gray, men. Sa round 1 nakuha ni Nayib, witty, ganon. Tapos round 1 ni Joe Gray, napaka meticuloso sa rhyme scheme, tapos konektado sa punchline. Napakalaking point sa akin no, kasi medyo mahirap siya gawin. Tapos round 1 ni Nayib, nakuha niya kasi witty rin siya, tapos maganda yung mga wordplay and punches niya, mas mabigat kay Nayib yun. Tapos round 2 ni Joe Gray, sobrang, para sa akin, na-perfectan ako doon kasi sobrang lakas nun. Napakasipag na ginawa niya. Nayib medyo nawalang effectivity,
Tapos round 3 ni Nayib, don't get me wrong, gago English. Pero para sa akin, dikit lang pero lumamang lang ng 0.1 si Joe Gray kasi sobrang grabe. Ganun pa rin yung round 1, round 2, round 3 ni Joe Gray. Pero mas masipag yung round 3, sobra. Pati mabigat din yung punchline kung magigets. Tapos ayun, kay Nayib, malakas din talaga. Pero para sa akin, Joe Gray yun. Okay. Yo, good kid. Massive Rap Battle League. Supportan natin si Tonzi. So yun, binoto ko si Nayib. Bali ang naging decision ko, round 1 Nayib. Round 2 Joe Gray. Oh. Round 3, parang tabla siya sa akin eh. Oo, tabla. Tabla siya sa akin actually. Pero ang ginawa ko na lang, sa valid na sa parang preference ko na rin, sa integrate ng sulat, lamang na lamang dun si Joe Gray. Pero sa rekta ng punto, lamang na lamang dun si Nayib. Kasi kita naman natin si Joe Gray, ang kami niyang parang selfie bars. Basta parang selfie bars siya. Pero, ayun nga, naka-minus pa sa akin yung round 1 niya. So, matagal ng dead air nun. So, Oo, tama. Ayun na lang naging parang tinignan kong mga mali. Kaya, Nayib. Yo, what's up? Happy Baliw. Binoto ko si Nayib kasi kita naman dun yung sa round 1 pa lang. Although nag-stumble si Joe Gray ng siguro laking dead air nun. Pero okay rin naman yung performance niya. Round 2, sobrang dikit. Round 3, kahit sabihin mo nag-stumble si Joe Gray. Si Nayib, sunod-sunod yung punches niya. Bawat line na ginagamit niya talagang masakit kumbaga. Ayan, so, binoto ko si Nayib. Pero, works pa rin kay Joe Gray. Yung MJC Top Tier Rap Battle League, binoto ko sa clash na to is si Nayib. Naging silip sa akin nung round 1 yung parang nag-slip up si Joe Gray. Kasi since tournament to, mas magiging strict ako sa judging. Tama. Kaya tama naman yan. round 1 ni Nayib, talagang kinarni niya nun. Pero kahit naman hindi na mag-slip up si Joe Gray, para sa akin kay Nayib pa rin yun. Round 2, dito na parang nagkaroon ng talagang salpukan nilang dalawa. Pero mas lumamang para sa akin si Nayib sapagkat puro direct talaga yung mga punchline, kasi mga may line marking, mga ganon. At sa round 3, dito binigay ko na kay Joe Gray. Okay. Ang last na niya ng buong round niya, para sa akin yung pinakamalakas na round niya yung round 3. Kaya para sa akin, 2-1 para kay Nayib. MJC. Yung King Jeff, di ko na patatagalin, binoto ko si Nayib. Round 1, pinagbasihan ko dahil nga nag-choke si Joe Gray. Siningita niya kasi ng freestyle, mayroon talaga pag freestyle ka nakakalimutan yung sulat mo yung umpisa. Pero nahatak ngayon, pero mahaba-haba din yun. Kaya round 1 kay Nayib. Round 2, solid din si Joe Gray. Yung mga pero mas lumamang sa akin si Nayib. Round 3 nagkatalo, kukuhan talaga yung round 3. Pero mas lumamang sa akin para si Nayib. 2-1 binoto si Nayib. Okay. Yun yung naging hatol ng mga judges, no? So, I agree sa mga sinabi nila dahil may mga punto sila na parang ayun din yung pinakapunto ko sa battle. So, ayun. Hindi ko na patatagalin yung review ko sa judges, no? Kasi same lang naman. So, ayun. Gaya nga nasabi ko, itatry. Walang naging angulo against Atticus Joe Gray. So, baka hindi ko lang nakita yung battle. So, kailangan kong balikan tas reviewin yun na una, no? Pero tignan natin. Sana nandito yung Atticus Joe Gray. Pero kapag wala, proceed tayo sa R-Zone versus Razik, no? So, ayun. Kita-kits tayo sa next na review, no? Medyo nagtaka lang ako kasi for sure naman gagawan ng angulo yung Atticus tsaka Joe Gray, which is nga para sa akin hindi ko nga nakita yung battle na yun. So I think hindi nangyari or hindi na-upload, no? Or hindi na-upload na lang kasi hiwala sa channel, no? So let's see, i-search ko ulit, no? So yun, kita-kits tayo sa next na review, mga humag. Peace out.